Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong isang eksperto ang nakapagsabi na ang presyo ni XRP ay manipulated daw po. Ibig pong sabihin ay may nagko-control. Ayan, at sabi pa rito ay yung claim po ng isang eksperto rito ay manipulated daw po ito dahil sa napakarami na itong magagandang developments pero hindi pa rin umaangat ang market price ni XRP. Kaya ayan, kung pag ganyan po yung nangyayari kay XRP ay syempre hindi natin maiiwasan na ito ay minamanipula ng siguro yung mga taong makapangyarihan. Ayan, dapat sana ay umaangat na talaga ito kasi magaganda po yung mga developments na inilalabas ng Ripple. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan mga crypto, sabi rito ay prominent figures in the XRP community have recently argued the presence of deliberate suppression of XRP as the digital asset fails to move significantly despite climactic developments. Ayan, tinawag pong climactic developments yung nangyayari ngayon kay XRP. Kaya syempre kung pag may climactic, ito po yung talagang matindi yung kanyang development na inilalabas. Ayan, kaya siyempre, kung pag nagkakaroon ng matinding developments dito kay XRP or Ripple, ay siyempre ang impact nito ay lalago or aakyat yung kanyang presyo. Ayan, ng mataas. Aakyat ng mataas, aakyat po sa mataas na presyo. Kaya ayan, maraming mga prominent figures, mga kilalang mga investors po ito, mga analysts ang siyang talagang nagtataka. At sila ay nagdidebate. Ayan, pinag-uusapan nila kung bakit ganito yung nangyayari, bakit nasusuppress si XRP. At yan nga, base sa title ay may isang eksperto na manipulated raw si XRP. Yan, Edward Farina, manager of Alpha Husky Club and XRP Healthcare's head of social adoption, sparked conversations about XRP's lackluster performance and amid the successive streak of pivotal developments. Yan, si Ginoong Edward Farina po yung naglabas dito. Siya po yung nakapuna sa mga napakatagumpay na developments ni Ripple, ngunit yan walang hindi natin mapapansin sa performance ng market dito sa market performance ni XRP. Kaya yan, in a recent tweet, Farina highlighted that Ripple's payment firm has had numerous noteworthy developments in the last 12 months. Yan, nabalita na po natin ito, yung mga developments ni Ripple pagdating sa mga payment firms. At yan, totoo po yan, talagang marami po. Nagkaroon po ito ng maraming mga adoption sa iba't ibang mga payment platforms. Kaya yan pagdating pa lamang po rito ay ayan nga, dapat ay meron itong magandang positive na impact sa market price ni XRP. According to him, despite the weight of the news that has emanated from Ripple throughout the lengthy period, XRP's price has barely budged an inch. Yan. Kahit na ganito raw yung magagandang balita na lumabas or yung mga developments na nangyayari kay Ripple ay hindi man lamang daw gumalaw, yung parang hindi man lang gumalaw or naapektuhan yung market price ni Ripple. Yan po yung actual na sinabi ni Edo Farina sa kanyang X handle. Sabi niya, so Ripple has major excellent news for the past 12 months and the price of XRP hasn't budged an inch. Yan, hindi man lamang daw gumalaw, kahit inch man lamang daw. Any useless coin, as soon as it has crappy partnership, goes up in price, and you still believe the price of XRP isn't manipulated? Kaya yan po yung kanyang point dito. Kung pagdating daw sa mga bago na mga coin, sinabi pa niyang mga crappy
na yan yung mga bagong coin, useless coin, yan po yung mga meme coin na sabihin natin mga meme coin na bagong lamang, walang utility. Yan parang ginawa lamang na or inilabas lamang para bilang isang parang katuwaan lamang. Ngayon kung pag nagkaroon daw ito ng crappy partnership, ayan, crappy partnership yung kanyang nakipag-partner ito sa isang siguro isang platform na hindi naman gaanong sikat. Yan, ang magdudulot dito ay yan, magpapump po yung useless coin na yan. Kaya yan. Pero pagdating dito kay XRP, yan, na maraming magagandang developments, ay sabi niya rito ay hindi man lang siya gumalaw kahit isang inch man lang. Yan, ibig sabihin ay parang walang impact po yan. Kaya yan, sabi niya rito ay manipulated siya dahil ganyan yung nangyayari kay XRP. Kaya yan, in parallel, he argued that while XRP has failed to experience a sustained bullish market, it appears to be a different case for other less significant cryptocurrencies. Kaya yan, kung ikukumpara daw natin sa ibang mga cryptocurrencies, ay iba po talaga yung sitwasyon. Kung pag yung ibang mga cryptocurrencies ay talagang sasabog po talaga sila, magkakaroon ng price surge, pero pagdating dito kay XRP ay wala. Kaya yan, hindi po niya maiwasang magduda na manipulated si XRP. Specifically, Farina claimed that seemingly significant project experienced a surge in their price upon securing subpar partnerships. Based on his observed turnout, he concluded the price of XRP suffers manipulation. Kaya yan, dahil sa mga bagay na yan na kanyang nakikita ay nagkaroon siya ng conclusion na si XRP ay nakakaranas ng price manipulation. XRP price manipulation, ayan, totoo kaya na minamanipula ang presyo ni XRP? Yan, meron na rin po akong nabasa na comment dito na ayan, siya ay sumasang-ayon na minamanipulate daw po ang presyo ni XRP. Yan, Farina's assertion sparked varied responses within the crypto community. Some individuals challenged him to offer insights into the specific quarters responsible for the alleged manipulation. Kaya yan, pinagkaguluhan daw po yung ipinahayag, yung statement ni Ginoong Farina dito. Yan, yung kanyang accusation na minamanipula yung market price ni XRP. In the last 24 hours, XRP has decreased from 0.6356 to 0.6042, approximately 5% crush. Based on this turnout, US-based XRP influencer with X username Wall Street Bulls argued that the sharp rise and fall was an example of price manipulation. Ayan, sumasang-ayon din po ang US-based XRP influencer dito na si X. Ayan, X yung kanyang username, Wall Street Bulls. Kaya sumasang-ayon na rin po na nakakaranas ng price manipulation si XRP. Kasi base lamang dito sa naging performance ni XRP nitong nakalipas na 24 oras kung saan ay mula sa presyo nito na 0.6356, yan ay bumagsak po siya sa presyong 0.6042. Kaya nagkaroon siya ng 5% crash. Kaya yan ang kanyang basihan kung bakit nakakaranas ng price manipulation si XRP. Moreover, he claimed the event has resulted in a minimum profit of around $5 million for some. However, another ex-user contested the claim, noting that such a minimal price does not constitute pump and dump. Yan. Pinagkaguluhan din yung payag dito ni Wall Street Bulls. May mga nagsasabi na yung ganyang price change or pagbabago sa presyo ay hindi po natin masasabi na pump and dump ito. Yan, kasi maliit lamang 5%. Yan, dapat yung malaki talaga ang maiko-consider natin na pump and dump at price manipulation. Kaya totoo po yan, maliit lang naman po ito. Nagkataon lamang po siguro yan. Meanwhile, WSB further highlighted a more pronounced recent rise and fall in XRP price to bolster the view that XRP was indeed suffering from price suppression. Like Farina, WSB mentioned that XRP has remained stagnant despite significant partnerships and events. Kaya yan, ito pa yung isang dagdag na evidence ni WSB.
Wall Street Bulls. Yan, kung saan ay kung bakit nakakaranas ng price manipulations si XRP. Tulad din po ng sinabi ni Farina, ay ayan nga, nagkakaroon siya ng stagnant na market price. Gayong nagkakaroon naman po ito ng mga significant partnerships at mga events na nagaganap na dapat ay nakakaapekto sa paglago or pag-akyat or pagtaas ng presyo nito. On the other hand, he cited that a rumor regarding a BlackRock XRP exchange-traded fund sparked a sudden surge to $0.73, only to drop back down to around 0.6 within minutes. Yan, alam naman po siguro natin yung naganap na pangyayaring ito, yung lumabas na peking XRP application, XRP exchange-traded fund, yan, peking application ng BlackRock. Indicates deliberate market manipulation using their significant financial resources. WSB submitted. Kaya yan, isa daw pong patunay ito. Yung lumabas yung peke na XRP exchange traded fund application ni BlackRock ay biglang pumalo po ito dahil kagagawan po yan ng price manipulation. Ngunit bumagsak po siya nung napag-alaman na ito pala ay peke. Kaya yan, isang example lamang daw po ito na may kakayahan yung mga manipulators na i-manipulate ang market price ni XRP. Kaya yan, ito po yung sabi ni Wall Street Bulls, yung kanyang aktual na statement. Very important alert to XRP community. The essence is that they keep suppressing XRP's price by shorting it and manipulating the market. Ayan. Minamanipulate daw ang market price ni XRP sa pamamagitan ng pag-short. Kung pag sinasabi po nating pag-short ay nagbubukas po sila ng sell position. Yan, ibig sabihin ay naggo-go against po sila ayan kay sa mga yan sa pag-angat. Yung parang kung pag nag-short sila ay ito yung nakakaapekto para hindi makaangat ang market price ni XRP. Kaya yan, despite major partnerships or events, the price remains stagnant. Yan po yung kanyang sinabi. Kaya stagnant daw at saka hindi man lang gumagalaw yung market price ni XRP. It is worth mentioning that XRP has reached a high of 0.93 or 93 cents following a US court ruling that the digital asset is not a security. However, XRP has since lost all of the gains from that development. Yan, at press time, XRP trades at $0.6075 with a 51.6% positive growth over the past year. Ayan, ito po yung medyo matagal-tagal na ito, 0.93 na inakyat ni XRP at kung saan ay nangyari po yan nung inilabas yung summary judge ruling ni Judge Analisa Torres, kung saan ay idiniklara po niya na ang XRP ay hindi security, not a security. Kaya pumalo po ang market price ni XRP sa 0.93. Pero pagkatapos po niyan ay unti-unti pong bumagsak ang XRP at yan, na-loss po niya lahat ng kanyang nag-gain dito hanggang sa kasalukuyang presyo nito. Yan, bumalik po siya sa 0.6075. Kaya ayan, ngayon ay hindi po natin alam kung talagang minamanipulate ang market price ni Ripple or XRP. Ayan, basta ang masasabi ko lamang po rito ay ayan, pwede nga na namamanipulate ito. Pero darating din ang panahon na hindi po nila kakayaning i-manipulate ito. May hangganan po yung manipulation. Hindi magtatagal ay bibitawan na rin nila yung ito or mau-overpower po sila kasi iba po talaga yung power talaga ng buong community kung kung talagang maraming papasok dito na mga investors, ayan, ay talagang mau-overpower na rin yung manipulation, yung kakayahan ng mga nagmamanipulate dito. Kaya ayan, siyempre hindi na rin yan magtatagal. Hindi po ito magtatagal. May hangganan na rin yung kanilang manipulation. Kaya bilang investor ay patience lang po tayo. Kailangan lamang po natin ng mahabang pasensya. Maski alam natin na binamanipulate ito, ayan, wala naman po talaga tayong magagawa. Ayan, wala po tayong pwedeng gawin na
Hindi naman po natin pwedeng sitahin yung mga nagma-manipulate na ayan, sabihin natin na, "Huy, itigil mo 'yan." Yan, hindi naman po natin pwedeng sabihin 'yan. Kasi hindi man lang natin alam kung sino yung mga nagma-manipulate na 'yan. Kaya ayan, ang masasabi ko dito ay talagang yan, wala tayong magagawa kundi ang maghintay na lamang. At sa tingin ko ay hindi po nila kayang i-manipulate ito ng tuloy-tuloy ng walang katapusan. Darating din yung panahon na bibitawan nila at lahat po ay kikita na rin dito. Ayan, kikita kay XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.